Kumusta ulit, Spookify? Bago ko simulan ng kwento, sasagutin ko lang yung nasa comment na kung totoong na-encounter namin ito ay dapat nagtawag kami ng albularyo. Ito lang maisasagot ko. Hindi lahat ng albularyo ay kaya ang mga ganitong pangyayari at mas mahigit ang kaalaman ko kaysa sa albularyo. Dati ko nang naikwento ang tungkol sa albularyo. Waipek at palpak pa nga yun eh. May mas malakas at may mahinang albularyo, pero malamang mas malakas sa mga tulad namin. Hindi lang naman kasi kami ang may ganito. Marami kami dito sa mundo. Tahimik at hindi kami nanggagamot. Pero nakikipaglaban kami sa mga masasamang elemento. Now, sana'y nagbigay ng liwanag ang sagot ko dun sa nakaagaw pansin sa akin na nagtanong. So simulan na natin ang karugtong ng kwento. Matapos nung mangyari kay Nurse Mitch na pinagsasamantalaan ng isang demonyo na kunwari multo, naging magkaibigan kami dahil sa pagtulong ko sa kanya na hindi inaasahang pagkakataon. Nung mag-umaga na, si Buddy lang ang naghatid ng pagkain sa ospital. Kami ni Buddy ang nagbabantay kay Moy nun. Habang nagkukwentuhan kami ni Buddy tungkol sa mga kababalagan nangyayari sa ospital, biglang nanginginig si Moy. At nangingisay talaga. Kaya tumakbo na si Buddy sa nurse station para ipaalam ang nangyayari kay Moy. Agad-agad na pumasok ang mga nurse sa kwarto ni Moy. Chinek nila ang dahilan ng panginginig nito. Nakita namin yung mga sugat ni Moy. Lalong lumalaki at marami ng nana na lumalabas. Kinakabahan kami ni Buddy sa nangyayari kay Moy. Parang bibigay na siya eh. Kasi nag-request na yung mga nurse ng oxygen. Pinapump na nila si Moy. Nakaakbay si Buddy sa akin at naiiyak na siyang tingnan ng kalagayan ni Moy. Wala ba tayong magagawa para kay Moy? Tanong ni Buddy. Magdasal tayo. Malalampasan ni Moy yan. Subukan nating humingi ng tulong sa matandang ermitanyo. Sagot ko kay Buddy. Nagkaroon ng milagro nun at naging okay na si Moy. Pagkagabi nun, dumating si partner, nagdala siya ng pagkain. Pero umuwi lang din agad. Kami ni Buddy pa rin ang nagbabantay. 12 a.m. tulog na kami ni Buddy. At nangyari na naman ang panaginip na nagiging bangungot. Ako, si Buddy at si Moy ay nagkita-kita sa isang panaginip. Pero kakaiba na ang senaryo. Yung dati na usok na itim ang dahilan, naging si satanismong doktora na. Nasa isang kulungan daw kami nakabitin sa ibabaw ng kumukulong dugo sa ilalim. Tawa ng tawa ang doktora at unti-unti niyang ibinababa ang kulungan sa kumukulong dugo. Marami na kayong atraso sa aming samahan. Kaya ngayon, inyong pagbabayaran mismo ng buhay nyo. Sigaw ng satanismong doktora na yung boses niya ay may halong boses ng demonyo. Bayaw, gumawa ka ng paraan. Ayoko maging sahog ng dinuguan. Kahit ba naman sa panaginip at nasa bingit pa kami ng kapamakan ay kalokohan pa rin ang pinagsasabi ni Buddy. Bigla ko naalala yung sinabi ng batang multo na kailangan ko siyang papasukin sa aking panaginip. Nagdasal na kami ni Buddy dahil malapit na sumayad ang kulungan sa kumukulong dugo. Si Moy ay nakaupo lang walang malay. Biglang nagpakita ang batang multo at niyakap niya sa satanismong doktora. Ngayon na! Gumising ka na! Sigaw ng batang multo. Anong pinagsabi ng bata? Tanong ni Buddy. Bigla akong nagising at bumungad sa akin ng mga kaluluwa na nakapalibot sa loob ng kwarto. Kaya ginising ko si Buddy kaagad. Yung satanismong doktora, hinahawakan siya ng mga kaluluwa at nung batang multo. Nagpupumiglas siya na makalabas pero sa dami ba naman ang nakahawak sa kanya, hindi siya makawala. Kaya kinuha ko ang panyo sa bulsa at dinasalan ko na ito. Hinubad ni Buddy ang kwintas niyang cross at isinuot niya sa satanismong doktora. Napaso siya nang dumampi sa balat niya ito. Inilapat ko sa kamay niya ang panyo. Napalahod ito at bumagsak sa sahig. Lumakas ang hangin sa loob ng kwarto ni Moy. Umuuga-uga yung kama na hinihigaan ni Moy at ang upuan ng monoblock tumilapon sa dingding. Yung mga pinggan na kinainan namin nasa lamesa nagsibagsakan at nabasag. Bayaw, nasira yung upuan ng plastic. Charge sa atin yan. Pag-aalala ni Buddy na nakahawak sa braso ko. Minamasdan namin ang pamilipit ng satanismong doktora. Unti-unting nasusunog yung balat niya. Nagdasal ako ng Latin na sinabi kong, "Bumalik ka sa impernong pinanggalingan mo!" Sumisigaw siya nang nakakabingi sa loob ng kwarto. Ang sakit sa tenga, parang microphone na itinapat sa speaker. Nakakarindi pakinggan at naglaho siya bigla. Bumukas ang pinto at pumasok si Nurse Mitch. Panggabi kasi shifting niya. Ano nangyari dito? Bakit ang gulo-gulo dito? Sunod-sunod na tanong ni Nurse Mitch. May doktora pala kayong demonyo dito. Kamuntik na kami mapahamak eh. Sagot ni Buddy. Tahimik lang ako nakatingin kay Nurse Mitch. Nakita niya sa sahig ang kulay green na panyo ko at kwintas na cross ni Buddy. Pinulot niya ito at lumapit sa amin at inabot niya sa akin.
Napaka-misteryoso mo talaga. Alam niyo bang walang nagdo-duty na doktora kapag gabi? Kung ano man ang mga nalalaman niyo sa ospital na to, maaari niyo bang ilihim na lang para na rin sa kapamakan ng ospital at ng mga pasyente na nandito? Pakikiusap ni Nurse Mitch sa amin. Makakaasa ka, Nurse Mitch. Tanging sagot ko sa kanya. Hoy, bayawan niyan. Magkakilala ba kayo? Yung ospital pwede ilihim pero yung sa inyo ano yan? Pagdududa ni Buddy sa amin. Siya yung naikwento ko sa'yo kanina, buddy. Yung natulungan ko dahil pinagsamantala ng demonyo. Siya pala yun. Ay, ako nga pala si Buddy. Beo niya, kapatid ko, partner niya. Pagpapakilala ni Buddy na may halong pandidiin sa akin. Pagkabukas nun, si Buddy muna ang nagbantay kay Moy. Pumunta kasi ako sa simbahan. Yung panyo ko, binasa ako ng bendeta. At pinahid ko sa lahat ng santo. Nagdasal ako ng Latin. Pagkabalik ko sa ospital, nilagay ko sa ulo ni Moy yung panyo. At dinasalan ko siya at sinabayan na rin ako ni Buddy. Yung kwintas niya, pinasot niya muna kay Moy. Lumabas ako ng kwarto para magyosi. At napansin ko na wala nang mga kaluluwang pag-alagala sa paligid. Pagkalabas ko, nakita ko yung batang multo. Nagbababay. Tuwang-tuwa siya at humingiti. Nagsindi ako ng yosi at ibinulong ko sa hangin. Maligayang paglalakbay, kaibigan. Malaya na kayo sa ospital na ito. Habang nakatingin ako sa batang multo ng papalayo, biglang may gumulat sa likod ko. Hoy! Masama yan, palagi ka nag-yosi. Si Nurse Mitch pala. Kamunti ko pang masuntok siya sa ginawa niyang paggulat sa akin. Out na nga pala ako. Asan yung bayaw mong lakas makapaghinala? Tanong ni Nurse Mitch sabay tawa. Andun sa loob muna, nagbabantay. Paano? Ingat ka na lang pag-uwi. At nagpaalam na nga siya. 2 araw rin na nakalipas. Naging okay na si Moy at nakalabas na rin kami ng ospital. Binigay ko number ko kay Nurse Mitch. Hindi para maging textmate kundi kapag kailangan niya ng tulong. Basta tungkol lang sa mga hindi pangkaraniwan, handa akong tumulong. Abangan ang susunod na kabanata ng kwento dahil magsisimula na kami ni Buddy na lulusob sa kuta ng mga kulto na sumasamba kay Satanas. Maraming salamat at God bless us always. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka ring makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page. Yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month napakalaking tulong na po.